May mga kwentong kapag narinig mo, hindi na sila basta-basta nawawala sa isipan mo. Para silang multo ng nakaraan na paulit-ulit na bumubulong sa gabi, hanggang hindi mo na alam kung bangungot lang ba o totoo na ang lahat. At ito, isa sa mga kwentong yon. Wala pang isang buwan mula nang bumalik si Leah mula sa Amerika, dalawang mata na laging pagod, katawan na litaw ang butot balat, at puso na parang may mabigat na dalang sikreto. Marami ang natuwa nang bumalik siya sa kanilang baryo sa Batangas, si Lee. Yung tahimik na anak ni Aling Delay. Balikbayan na. Pero mas marami ang nagtaka kung bakit tila hindi siya masaya sa pag-uwi. Hindi ba't dapat masigla ang isang balikbayan? Pero si Lee, palaging tulala, palaging malamig ang boses, parang palaging may hinahanap o tinatakasan. Tahimik lang ang buhay niya noon. Isang simpleng dalaga, mahiyain, pero mabait. Ngunit ilang taon matapos siyang ipadala ng tiyahin niya sa California, halos wala ng balita. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang umuwi. Wala man lang anunsyo. Walang kwento kung anong nangyari sa kanya sa ibang bansa. Basta isang umaga, nagulat ang buong baryo, may karinderyang bagong buka sa gilid ng palengke, may kulay abong tolda, at may pangalang Kikanin Irulaman. At si Lee siya ang may-ari. Hindi katulad ng ibang kainan sa palengke na puno ng ingay at tawanan, ang karinderya ni Leah ay laging tahimik. Malinis. Mabango rin. Pero parang may kulang, parang laging may malamig na hangin na dumaraan kahit tirik ang araw. At ang mas nakapagtataka, kahit hindi siya nakikitang namamalengke, laging may sariwang karne sa kanyang mga ulam. Sobrang lambot, sobrang linamnam, at ayon sa ilang matatanda, parang may kung anong hindi mo maipaliwanag sa sarap. Kasama niya sa karinderya ang kababata niyang si Jessa, matapang, bungisngis, at kabaliktaran ni Lee sa lahat ng bagay. Si Jessa ang parang nagdadala ng liwanag sa loob ng karinderya. Kung hindi dahil sa kanya, baka mas lalong naging malamig at nakakatakot ang lugar na yon. Pero kahit gaano kakulit si Jessa, may mga gabi raw na hindi siya makatulog. Sabi niya, may naririnig siyang parang iyak ng sanggol mula sa kusina kahit wala namang bata doon. Minsan daw, habang naglilinis ng kaldero, naramdaman niyang parang may malamig na kamay na dumampi sa batok niya, pero paglingon niya, wala namang tao. Na-stress ka lang siguro, sabi ni Lee sabay ngiti. Pero ang ngiting iyon, hindi tulad ng dati. May kung anong lamig. May kung anong panganib. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagiging popular ang karinderya. May mga taong galing pa sa kabilang bayan para lang makatikim ng adobong laman at sinigang na tila may espesyal na sangkap. Ang mas nakakagulat, maraming matagal nang may sakit, tila gumagaling pagkatapos kumain sa karinderya. Parang milagro. Parang gamot. Pero sa bawat araw na lumalakas ang negosyo, isang tao naman ang nawawala sa baryo. Una, isang matandang palaboy. Sunod, isang batang naglalako ng sampagita. Hanggang sa ang mga nawawala, unti-unting nagiging pamilyar ang mga mukha pamilyar sa mga madalas kumain kay Lee. Isang gabi, tinawagan ni Jessa ang kaibigan niyang si Mang Teban, isang dating tanod at mahilig sa mga misteryo. Umiiyak siya habang sinasabi, Mang Teban, may nakita ako sa freezer ni Lee. Hindi karne ng baboy yon. Hindi rin baka. May mga daliri. Maliit. Parang sa bata. Pero bago pa man siya makapagtago o makatakbo, naputol ang tawag. Kinabukasan, wala na si Jessa. Walang nagpaalam. Walang bakas.
Ang sabi ni Lee, nagdesisyon siyang bumalik sa Maynila. Namimiss daw ang pamilya niya. At kahit may duda ang mga tao, wala silang lakas ng loob na magtanong. Bakit nga ba? Dahil sa sarap ng ulam? Dahil sa kagalingan ng pagkain sa karinderya? O dahil sa takot na baka totoo nga ang kinatatakutan nila? Isang gabi, may batang lalaki na umiiyak sa tapat ng karinderya. Ate, nakita ko po si Ate Jessa sa likod. Umiiyak siya. Sabi niya, tulungan daw siya. Naka-apron po siya. Pero may kadena sa paa. Nang sumilip ang isa sa mga tambay sa labas, wala siyang nakita kundi si Lie, nakatayo sa likod ng karinderya, nakangiti. At sa kamay niya may hawak na kutsilyo. Ito ang simula ng kwento ng isang dalagang balikbayan na nagbalik hindi para muling mabuhay, kundi para magdala ng isang mas matinding gutom, isang gutom na hindi kayang patahanin ng kahit anong pagkain. Pero tanong ng lahat, sino ba talaga si Lee? At ano nga ba talaga ang laman ng karinderyang iyon? Ang kasagutan nasa likod ng pinto na hindi dapat binuksan. Bukas ang karinderya. Pero ang tanong, makakaalis ka pa ba kapag kumain ka na? Hindi talaga naging madali ang buhay ni Lee. Bago pa siya ipinadala ng tiyahin niya sa Amerika, lumaki siyang tahimik at halos walang kaibigan. Ang nanay niya, si Aling Deli, ay isang masipag pero mailap na babae na laging nakasuot ng itim, kahit pakasal, binyag o piyesta. Palaging may panakot sa boses niya, lalo na kapag tinatanong tungkol sa ama ni Lee. Huwag mong banggitin ang pangalan ng lalaking yon. Wala siyang kwenta. Mamatay siya sa impyerno, yan ang huling salita ni Aling Deli bago siya tuluyang hindi muling nagsalita tungkol sa asawa niya. Ang totoo, hindi alam ni Lee kung sino ang ama niya. Wala siyang larawan. Walang alaala. Ang tanging clue na naiwan ay ang isang lumang pendant na may ukit na hindi niya mabasa, mukhang sulat ng sinaunang panahon. Laging suot ito ni Aling Delay. Pero noong araw ng libing niya, ipinabaon niya ito kay Lee na parang isang sumpang kailangang dalhin habang buhay. Pagbalik ni Lee sa Pilipinas, dala-dala niya ang pendant. At mula noon, nagsimula ang mga bangungot, madidilim na gubat, mga matang pula sa dilim, at tinig ng isang lalaki na paulit-ulit na sinasabi, "Bumalik ka, anak. Huwag mong kalabanin ang dugo mo." Habang lalong sumisikat ang karinderya, lalong nagiging mabigat ang pakiramdam ni Lee. Ang mga tao sa paligid niya, mga dating kakilala, kapitbahay, kahit mga suki, unti-unting nagiging mapagmatsyag, parang may napapansin sa kanya, pero ayaw nilang sabihin. May ilan na umiwas na sa pagkain sa karinderya. Ang ilan, hindi na muling nakita. Isang gabi, habang nagpapahinga sa likod ng tindahan, may isang matandang lalaking lumapit sa kanya. Payat, kuba, at may dalang baston na may ukit ng mga hayop at bituin. "Lie," mahina niyang sabi, "alam kong hindi ka na makakatulog gabi-gabi. Ang dugo mo nagsisimulang gumising." Napaatras si Lee. "Sino po kayo?" "Isa akong albularyong bantay, tagapagbantay ng mga ipinaglihi sa dilim. Dugo ng halimaw ang dumadaloy sa iyo, Lee. Hindi mo alam, pero bahagi ka ng sinaunang sumpa, isang lahing pinagkaitan ng kaligtasan, dahil sa kasalanan ng ninuno mo." Napangiti si Lee, mapait. "Matagal na akong sanay sa kasalanan. Pero wala akong inaaswang o pinapatay. Hindi ako halimaw. Hindi pa. Pero ang lakas ay gising na. Hindi mo napapansin? Mas bumibilis ang paggaling mo. Mas malakas ang pandinig mo.
At ang pendant na suot mo, hindi yan basta alahas. Mutya, yan ng gabi, isang piraso ng kaluluwa ng diwata na isinumpa. Hinubad ni Lee ang pendant at tinitigan ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ito ng bughaw, at tila gumagalaw ang mga ukit. Parang may mata na nanonood sa kanya mula sa loob. Ang mutya na yan, paliwanag ng albularyo, ay susi. Pero hindi mo pa kayang hawakan ang kabuuan ng kapangyarihan nito. Kailangan mong piliin, lalaban ka ba, o magpapagamit ka sa lakas ng itim? Wala akong dapat labanan, mariing sagot ni Lee. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko lang magluto. Maghanap buhay. Ngunit bago pa siya makasagot muli, may lumitaw mula sa likod ng puno, isang nilalang na parang tao, pero ang balat ay asul, may palikpik sa braso, at mata na parang tubig na walang lalim. Hindi ka na makakatakas, Lee, anang nilalang, malamig ang tinig. May utang ka sa dagat. May laman kang kailangang ibalik. Napaatras si Lee, pero tinakpan siya ng albularyo at binunot mula sa kanyang bag ang isang maliit na kahon na gawa sa kabibe. Binuksan niya ito at agad na kumalat ang liwanag. Nagsisigaw ang nilalang bago ito tuluyang naglaho sa hangin. Shokoy, bulong ng albularyo. Alipin ang aswang ng dagat. Matagal ka na nilang hinahanap. Gusto nilang kunin ang katawan mo, gamitin ang mutya, para muling buksan ang daan patungo sa ilalim. Hindi ko sila kilala, nanininig ang boses ni Lee. Wala akong kinalaman sa kanila. Hindi mo sila kailangang kilalanin. Sapat na ang dugo mo. Sapat na ang pendant mo. Mula noong gabing iyon, nagsimula ng mag-ensayo si Lee. Hindi pa siya handang tanggapin na bahagi siya ng kadiliman, pero natuto siyang gumamit ng langis na gawa sa dahon ng kamangyan, mutyang kabibe na panlaban sa nilalang ng tubig, at mga orasyon na itinuro ng albularyo. Tuwing gabi, naglalaban sila sa espiritu ng kabubatan, sa multo ng mga nawawalang bata, at sa bulong ng dagat na tinatawag siyang anak. Sa araw, karinderya. Sa gabi, laban. Sa loob ng kusina, tila normal pa rin ang lahat, adobo, sinigang, dinuguan. Pero sa bawat halong kutsara ni Lee, naglalaban ang dalawang boses, isa na gustong protektahan ang mga tao, at isa na gustong kumain sa kanila. Isang madaling araw, habang naglalabas sa likod ng bahay, napansin ni Lee na may gumagalaw sa ilalim ng poso. Akala niya'y pusa. Pero nung sinilip niya, may nakita siyang mukha, kamukha ni Jessa. Pero ang mata, puti. At ang boses, garalgal, Lee, hindi pa huli ang lahat. Pero kung hindi mo pipiliin ka nila. Nabitawan niya ang tabo. Tumulo ang tubig, sabay ng pagbuhos ng malamig na hangin. At sa likod niya, sa madilim na kanto ng karinderya, naroon muli ang matandang albularyo, ngunit ngayon, duguan na ang baston niya. May pumasok na sa bayan. Hindi ito basta halimaw. Isa itong ina ng mga gutom, at ikaw, Lee, ikaw lang ang pwedeng tumapos sa kanya. Pero sa loob-loob ni Lee, isa lang ang tanong na paulit-ulit niyang iniwasan. Paano kung hindi niya kailangan labanan ang dilim? Paano kung siya mismo ang hinihintay nitong bumalik? Nang sumunod na gabi, hindi agad nakatulog si Lee. Nakaupo siya sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na kwarto sa itaas ng karinderya, habang pinagmamasdan ang katahimikan ng baryo. Pero alam niyang hindi totoong tahimik. Sa ilalim ng bawat bubong, may tinatagong takot. Sa bawat katahimikan ng gabi, may mga aninong gumagalaw. At sa bawat hakbang niya, may mga matang sumusunod.
Napakapit siya sa pendant na suot sa leg. Gusto niyang alisin ito, pero sa tuwing sinusubukan niyang tanggalin, may kirot na parang humihiwa sa dibdib niya. Parang sinasabi ng mutya, hindi ka na pwedeng umalis. Hindi ka na basta tao. Ma, bakit mo ito iniwan sa akin? Bulong niya, halos hindi na mapigilan ang panginginig ng boses. Bakit mo ako pinalaki na walang sagot? Bakit mo ako pinabayaan? Walang tugon kundi ang malamig na simoy ng hangin. Pero sa pandinig ni Lee, parang may bulong. Mula sa likod ng pandinig. Mula sa kailaliman ng mutya. Ang dugo mo ang susi. Nais niyang itapon ang pendant, sunugin ang karinderya, at tumakbo palayo sa lahat. Ngunit saan siya pupunta? At anong klase ng kapayapaan ang makakamtan niya kung habang buhay ay may multo ng lahing hindi niya pinili? Sa paglalim ng gabi, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Hindi na ito bago. Sa mga nakaraang gabi, madalas siyang nakakaramdam ng presensya, mga paang dumadaanan sa kisame, mga aninong sumusulyap sa gilid ng kortina. Pero mayong gabi, mas mabigat ang pakiramdam. Mas malapit. Mas totoo. Bumaba siya, dahan-dahan, at dumiretso sa kusina. Kinuha niya ang bote ng langis na may halamang tinuro ng albularyo, at binudburan ang sahig. Mabilis itong nagliyab ng banayad na apoy, at doon niya nakita ang mga yapak. Basang putik, at amoy ng nabubulok na isda. Bigla, bumukas ang pinto ng likuran. Wala siyang nakita. Pero sa sahig, may nahulog na bagay, isang piraso ng punit na tela, kulay puti, may dugo. Isang uniforme ng estudyante. Parang sinuntok ang dibdib ni Lee. Kilala niya ang uniformeng iyon. Sa batang nawawala nitong umaga. Si Anita, 14 na taong gulang, na huling nakita habang bumibili ng halo-halo malapit sa karinderya. Napaupo si Lee sa sahig. Humihikbi siya, pero hindi niya alam kung dahil sa takot, galit, o guilt. Hindi siya ang kumuha sa bata, pero bakit dito dinala ang bakas? Bakit dito iniwan ang piraso ng pagkatao nito? Muling sumagi sa isip niya ang tinig ng Shokoy, may laman kang kailangang ibalik. Hindi niya alam kung kaninong laman ang tinutukoy. Pero alam niya, may mas malalim pang koneksyon sa pagitan niya at sa mga nawawala. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng kwarto. Pinilit niyang isara ang karinderya, pero dumating si Mang Romy, isang dating kumpare ng kanyang ina, at sinabing, ang daming gutom, Lee. Huwag mo naman silang pabayaan. Hindi niya maintindihan kung totoo ang gutom ng mga tao, o may kung anong humihila sa kanila papalapit sa kanya. Parang magnet, parang pangako ng kaginhawaan sa gitna ng gutom. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may kasinungalingan. May panganib. Sa gabi, dumating muli ang albularyo. Marahan siyang lumapit, hawak ang baston, at may dala ngayong maliit na sisidlan na yari sa kahoy ng santol. Sa loob nito, anya, may bahagi ng diwatang isinumpa. Kung papayag ka, maaari mo itong gamitin sa pagsasanay. Pero bawat kapangyarihang gagamitin mo, may kapalit. Isang alaala. Isang bahagi ng pagkatao mo. Naisip ko na yan, sagot ni Lee. Hindi ko na nga alam kung sino ako. Kung anong totoo. Kung mahal ba talaga ako ng nanay ko, o ginawa niya lang akong tagapagmana ng sumpa. Ang tanong, sagot ng albularyo, handa ka bang harapin ang totoo kahit masakit? Hindi na siya sumagot. Ngunit sa sumunod na gabi, sinubukan niyang gamitin ang sisidlan. Tinuro ng albularyo ang orasyon,
At sa unang pagkakataon, nakita ni Lee ang ibang anyo ng paligid, parang may pangalawang mundo. Sa mundo na yon, may mga nilalang na nakasilip mula sa poste, puno, at kanal. Mga aninong matagal nang naninirahan sa bayan. Mga gutom. Mga tagamasid. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang nilalang na nakatayo sa gitna ng palengke. Isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at may mga mata na walang itim, pawang puti lang. Nakatitig siya kay Lee. Sabay na nagdilim ang paningin ni Lee. At sa kanyang isipan, may pumasok na alaala, isang eksena na hindi niya maalala sa buong buhay niya. Isang batang Lee, umiiyak sa ilalim ng mesa, habang naririnig ang sigaw ng nanay niya sa labas. "Bitawan mo anak ko. Hindi siya magiging katulad mo." At ang sagot ng lalaking boses, malalim, parang dalawang boses na nagsasabay, "Sa kanya ko ipapasa ang gutom. Sa kanya magmumula ang bagong katawan." Nagising si Lee na tumutulo ang luha, habang ang mutya sa kanyang leeg ay mainit na tila naglalagablab. Hindi na ito basta pendant. Parang buhay na ito. Parang gumigising na rin. At sa labas ng kanyang bintana, may mga batang tumatakbo sa kalsada, naghahabulan, nagtatawanan. Pero wala silang anino. Tumayo siya, hawak ang mutya, at hinarap ang salamin. Nakita niya ang sarili niya, pagod, payat, at puno ng tanong. Pero sa mata niya, may bahid ng dilim na hindi niya na matanggal. Ano kung hindi ako halimaw? Paano kung ako ang pintuan para sa kanila? At sa dilim ng kanyang kwarto, may narinig siyang boses mula sa sulok. "Lee, dumadami na kami. Ikaw lang ang kulang." Mula noong gabing iyon, hindi na naging pareho ang paligid para kay Lee. Kahit sa araw, tila laging may aninong sumusunod sa kanya. Ang karinderya, na dati punong-puno ng amoy ng bagong lutong ulam, ngayoy parang nilulukuban ng lamig. Kahit mainit ang sabaw, parang may nagyelong espasyo sa loob ng kanyang dibdib. Wala na ring bumabalik na suki. Ang mga matatandang dating kumakain tuwing alas 12, biglang hindi na nagpapakita. May nagsasabing may sakit sila. May iba, tahimik na lang at umiwas. Pero ang pinaka nakakakilabot, isang bata ang nakita niyang tumitingin sa kanya mula sa kabilang kalsada, pero nang tumapat ang araw, nawala ang katawan nito, naiwan lang ang anino. Masyado nang maraming nawawala, sabi ni Jessa, ang kanyang kaibigang matagal nang tumutulong sa karinderya. Kahapon lang, si Mang Lando hindi na umuwi. Tapos yung anak ni Aling Bebang, hindi raw nagising sa hapon. Napatingin si Lee sa kanya, takot at guilt ang nakasulat sa mukha. "Sa tingin mo ako? Huwag mong isipin yan. Pero Lee, kung may connection ka man, baka panahon na para tanggapin mo." Tahimik si Lee. Ang totoo, sa gabi ng kanyang panaginip, nakita niyang sinasakal ni Mang Lando ang sarili sa ilalim ng puno ng mangga. Tila may tinig na inuutos sa kanya. At ang mata nito, kulay abo, walang buhay. Hindi niya alam kung totoo o bangungot lang. Pero lahat ng panaginip niya nitong mga huling gabi nagkakatotoo. "Hindi ko alam kung paano lalaban," bulong ni Lee. "Ang pakiramdam ko, mas lumalakas sila habang humihina ako. Parang may tinatanggal sa loob ko, dahan-dahan. Siguro kailangan mo nang harapin ang pinanggalingan mo. Yung mutya baka hindi lang yan susi. Baka yan ang nagsisipsip ng kung anong natitira sa'yo." Lumapit si Jessa at hinawakan ang kamay ni Lee. "Pero hindi mo kailangang mag-isa." Nagpasya silang hanapin ang albularyo,
pero 2 araw na siyang hindi nagpapakita. Wala rin siya sa kanyang kubo sa gilid ng bukirin. Naiwan lang doon ang baston, basag, may itim na mansa sa dulo. Bumalik sila sa karinderya na hindi mapakali. Tuwing may lalakad sa labas, napapatingin si Lee. Tuwing may anino sa bintana, napapatalon siya. At tuwing natutulog siya, may tinig sa kanyang isip, pare-parehong salita, malapit na. Kinagabihan, habang nililinis nila ang kusina, biglang bumukas ang pinto sa likod. Mabilis na nagkatinginan si Lee at Jessa. Dahan-dahan silang lumapit. Walang tao sa labas, pero may bakas ng paa parang kalmot. At sa sahig, may iniwang piraso ng kuko, itim, matulis, parang sa hayop. Sila yon, bulong ni Jessa. Gusto nilang pasukin ako, sagot ni Lee. Gusto nilang gamitin ang katawan ko. Pero bakit? Anong meron sa akin? Hindi lang katawan mo ang gusto nila, Lee, sagot ni Jessa. Yung lahi mo. Yung pinanggalingan mo. Baka ikaw lang ang may kakayahang magbukas ng daan sa mundo nila. Napaupo si Lee. Muling humawak sa mutya. Sa liwanag ng lampara, nakita niyang nag-iba na ang kulay nito, hindi na bughaw, kundi luntian na may gumagalaw na usok sa loob. Parang may nilalang na nakakulong sa loob ng bato. Muli may boses. Kung hindi mo bubuksan, sisirain namin. Tumayo si Lee. Napuno na siya ng takot, pero may halong galit. Ayoko na. Hindi ako laruan nyo. Kung gusto nyo akong kunin, lumaban kayo ng harapan. Biglang namatay ang ilaw. Tumigil ang orasan. Tumahimik ang hangin. At mula sa labas, may narinig silang huni ng mga ibon, pero pabaliktad. Mga tunog na parang hinihigop pabalik sa dilim. Muli, bumukas ang pinto. At mula sa labas, may nilalang na dahan-dahang lumalapit. Hindi ito naglalakad, parang lumulutang. Ang anyo nito, parang babae, pero wala itong mukha. Umiiyak ito ng dugo. Jessa, umatras ka, utos ni Lee. Huwag kang lalapit. Ngunit si Jessa, tila nawala sa sarili. Nakatitig lang siya sa nilalang. Ang lamig ng boses niya, Lee ang lungkot, biglang hinawakan ng nilalang ang kamay ni Jessa. Napasigaw ito. Sa isang kisap mata, may lumabas na itim na usok mula sa kanyang bibig, at dahan-dahang pinasok ng nilalang sa sariling katawan. Tinakbo ni Lee si Jessa at itinulak ang nilalang palayo gamit ang baston na naiwan ng albularyo. Sa gulat niya, nagliyab ito ng asul at napaatras ang nilalang. Kumawala ito at tuluyang naglaho, naiwan si Jessa na nanghihina, nanginginig, at may pilat sa leg na parang kagat ng ahas. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin, bulong ni Jessa. Pero si Lee, alam niya. Sila'y hindi lang nananakot. Isa-isang sinisira ang paligid niya. Pinipilit siyang sumuko. At sa bawat gabi mas lumalakas sila. Mas dumarami. Kinagabihan, habang tulog si Jessa, nakaupo si Lee sa labas ng karinderya. Mahigpit niyang hawak ang mutya, ang basag na baston, at ang lumang sisidlan ng santol. At sa harap niya, nakatayo na ang anino ng di makilalang babae. Nakangiti. Handa ka na bang bumalik sa amin, Lee? Ngunit ang sagot niya ay hindi salita. Isang tanong lang. Bakit ako? Ngunit bago pa masagot, biglang lumindol. Ang lupa sa paligid ng karinderya ay unti-unting bumuka. At mula sa kailaliman, isang matandang tinig ang lumitaw, malalim, tila nakabaon sa libingan.
anak, hindi ka nila kukunin. Kasi ikaw ang pinangakong magbubukas sa amin. Nang humupa ang pagyanig ng lupa, naiwan si Lee sa harap ng bitak na bumalot sa paanan ng karinderya. Humihinga siya ng mabilis, nanginginig, habang pilit sinusuri ang paligid kung may lilitaw pang mas malala. Pero wala. Tahimik. Para bang naghintay lang ang kalikasan na marinig ang tinig na iyon, ang tinig na tumawag sa kanya ng ianak. Dahan-dahan siyang umatras, pilit binabalik sa isipan ng boses. Hindi niya yon boses ng ina. Hindi rin sa kaaway. Mas matanda. Mas malalim. Parang galing sa panahong wala pa siya. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, parang pamilyar. Pagbalik niya sa loob, nadatnan niya si Jessa sa sahig ng kusina. Gising na ito, pero malamlam ang mga mata. Lee, may kailangan kang malaman, bulong nito habang hawak ang sariling braso na may bahid pa ng marka ng nilalang. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Lee, lumuhod sa tabi niya. Hindi ko sinasadyang itago, pero matagal na akong may alam tungkol sa karinderyang to. Sa pamilya mo, anya, hindi makatingin ng diretsyo. Alam kong may sumpa ang lugar na to at kaya lang ako nag-volunteer noon na tumulong sa'yo kasi binilin ka sa akin ng nanay mo. Napatigil si Lee. Parang tinusok ng malamig na bakal ang kanyang dibdib. Ano? Matagal nang may koneksyon ang pamilya niyo sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Noon pa. Pero hindi ka dapat lumaki rito. Pinakiusapan ako ng nanay mo bago siya mamatay, nabantayan ka, pero huwag sabihin ang totoo hanggat hindi pa oras. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Mahina ngunit may galit sa boses ni Lee. Dahil akala ko pwede pa nating takasan, sagot ni Jessa. Pero ngayong lumilitaw na sila, ngayong nagising na ang lupa, hindi na natin kayang magtago. Napatayo si Lee. Halos hindi niya alam kung mas takot siya sa mga halimaw sa labas o sa katotohanang si Jessa, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, ay matagal nang may alam. Matagal na siyang pinapanood. Pinoprotektahan. Pero pinaglilihiman din muling tumahimik ang paligid. Sa katahimikang iyon, may narinig silang sigaw mula sa labas, boses ng bata. Tumakbo palabas si Lee, at nakita sa malayo ang isang batang umiiyak sa gitna ng kalsada. Hubot-hubad ito, tila nawawala sa sarili. Agad siyang nilapitan, ngunit habang palapit siya, napansin niyang may itim na usok na bumabalot sa bata. Teka lang, huwag kang lumapit, sigaw ni Jessa mula sa likod. Ngunit huli na. Nang hawakan ni Lee ang bata, biglang naging abo ito sa kanyang kamay, at mula sa alikabok, may lumitaw na hugis ng isang matandang lalaki, nakatalukbong, may mahabang balbas, at may hawak na baston na gawa sa sungay ng kalabaw. Hinahanap ka nila, Lee. Pero hindi ka nila papatayin. Dahil ikaw ang susi. Napaatras si Lee. Sino ka? Ang huling tagapangalaga ng lihim. Ako ang tumulong sa nanay mo bago siya lumaban sa kanila. Pero hindi niya natapos ang laban. Ibinigay niya sa iyo ang mutya bilang pangselyo. Pangselyo? Akala ko proteksyon ito. Proteksyon niya laban sa sarili mong dugo. Parang binagsakan si Lee ng langit at lupa. Lahat ng iniisip niyang proteksyon, lahat ng pinanghawakan niya para huwag matakot, ay isa palang panangga hindi sa halimaw kundi sa kung anong nasa loob niya. Anong ibig mong sabihin? Ang mutyang iyan hindi para harapin ang mga nilalang. Para isupres ang dugo mo bilang tagapagmana ng isa sa pinakamalakas na aswang sa kasaysayan ng bayan niyo.
Ang ina sa ilalim. Napalingon si Leah kay Jessa, na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya. Alam mo rin to, tanong niya, bakas ang sakit sa boses. Tahimik si Jessa. Ngunit ang katahimikan na yon ay sagot na rin. Hindi totoo to, bulong ni Lee, pilit pinipigil ang luha. Hindi ako halimaw, hindi ka halimaw, ani ng matandang tagapangalaga. Pero pinili ng nanay mong isara ang daan sa lahi mo. Iyon ang dahilan kung bakit ka iniwan sa ibang bansa. Kaya hindi mo naramdaman ang koneksyon noon. Pero ngayong bumalik ka sa lupa ng ninuno mo, gising na rin ang dugo mo. Muling nanginig ang paligid. Mula sa direksyon ng palengke, may usok na itim na gumagapang paakyat sa langit. At mula sa ilalim ng lupa, may mga boses na sabay-sabay nagbubulong ng isang salita, bumalik ka na. Napaupo si Lee sa lupa. Parang gusto niyang mawalang parang bula. Ayaw niyang tanggapin. Lahat ng ginawa niya para makalimot, para maging normal, ay unti-unting nawawala. Ngunit sa gitna ng takot, may bahagyang apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Galit. Hindi lang sa mga halimaw, kundi sa lahat ng nagsinungaling sa kanya. Sa lahat ng nagtakip ng katotohanan. Sa sarili niya na pilit umiwas. Kung ako nga ang susi, mahina niyang sambit, hindi ibig sabihin ay bukas agad ang pintuan. Ngunit bago pa man siya makabawi, may isang sigaw mula sa karinderya. Ay! Si Jessa. Tumakbo siya pabalik, at nadatnan ang kanyang kaibigan na hawak ang dibdib, nakaluhod sa gitna ng kusina. May itim na usok na lumalabas mula sa basag na mutya sa kanyang lig, isang mutya na hindi niya alam na mayroon si Jessa. Patawad, bulong ni Jessa, bago tuluyang natumba. Napatigil si Lee. Isa palang mutya, dalawa sila. Ibig sabihin, hindi ikaw ang una, Lee, tinig iyon ng matandang tagapangalaga mula sa labas. Ikaw ang huli. Tumigil ang oras sa paligid ni Lee, habang nakaluhod siya sa tabi ni Jessa. Pilit ginising ang kaibigang nanginginig, pawis na pawis, at hindi na halos makapagsalita. Mainit ang katawan nito, pero ang mga matay malayo na ang tingin, tila may ibang nilalang na sumasakop sa kanyang kaluluwa. Jessa. Jessa, huwag kang bibitaw. Hindi mo ako pwedeng iwan ngayon, bulong ni Lee, nangingilid ang luha. Hindi ako ang susi sa kabila, mahina ngunit mariing wika ni Jessa. Alam ko na noon pa. Ako ang pangalawang tagapagbukas. Kaya hindi ako nilalapitan ng mga nilalang. Dahil sa akin sila dadaan. Bakit hindi mo sinabi, sigaw ni Lee, pinipilit pigilan ang pag-agos ng emosyon. Bakit mo ako sinakripisyo? Dahil ikaw lang ang may lakas para labanan sila. Ako'y daanan lang. Ikaw ang pinto, pero ikaw rin ang kandado. Biglang umalingaw ang sigaw mula sa bitak ng lupa sa labas ng karinderya. Sumingaw ang makapal na usok, at unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babaeng hubad, mahaba ang buhok, at ang balat ay parang pinagbuklod ng tuyong lupa. Sa likod nito'y daan-daang aninong walang mata, nakatayo sa dilim, nakangiti. Ina, bulong ni Lee. Ikaw ang ina sa ilalim. Anak, ang ganda mo, wika ng nilalang sa boses na matamis, pero punong-puno ng lamig. Lumapit ka. Hindi mo na kailangang magtago. Hindi ako tulad ninyo, sagot ni Lee, bumangon mula sa pagkakaluhod. Hawak niya ang baston ng albularyo at ang mutya ni Jessa, na ngayon ay kumikislap ng malamlam na liwanag. Hindi ka ba napagod? Sa pagtanggi? Sa sakit?
Itinuro ng nilalang ang katawan ni Jessa. Isang kaibigan na ginamit ka. Isang ina na iniwan ka. Isang mundo na isinuka ka. Pero kami ang tatanggap sa'yo. Umusok ang paligid. Dumilim ang langit. Ang hangin ay parang naninikit sa balat ni Lee. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero hindi na siya yung Lee na umuwi mula Amerika na walang alam sa nakaraan. Hindi na siya ang Lee na tahimik lang sa tabi ni Jessa. Kung ako ang pinto, ako rin ang pipili kung sino ang papasok, matatag niyang sagot. Itinaas niya ang dalawang mutya, ang isa'y sa kanya, ang isa'y kay Jessa. Pinagdikit niya ito sa gitna ng kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa mutya, at bumalot sa katawan niya ang apoy na asul. Nagsigawan ang mga nilalang sa dilim. Napaatras ang ina sa ilalim. Hindi mo alam ang pinaglalaruan mo, galit na wika ng nilalang. Ang dugo mo'y sa amin. Ang puso mo'y sa dilim. Pero ang kaluluwa ko hindi mo pag-aari. Biglang lumipad ang baston sa kamay ni Lee, tila hinihila ng lakas mula sa ilalim ng lupa. Hinabol niya ito at nasalo bago tuluyang mawala. Isinaksak niya ang dulo sa lupa. Pumutok ang liwanag na parang kidlat. Yumanig ang paligid. Sumigaw ang ina sa ilalim, tumalon papunta kay Lee na parang isang hayop. Pero sinalubong ito ng liwanag mula sa baston, na ngayong nagiging parang punyal. Tinaga ni Lee ang hangin at tinamaan ang braso ng nilalang. Umiyak ito ng matinis, ngunit hindi umatras. Sa halip, dinuraan siya ng itim na usok na agad bumalot sa katawan ni Lee. Pakiramdam niya ay lumulubog siya sa sarili niyang takot, mga alaala ng pagkabigo, ng pag-abandona, ng mga gabing umiiyak siya mag-isa sa banyagang silid, tanong kung bakit siya iniwan ng sariling pamilya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang boses ang sumalubong, hindi boses ng halimaw. Boses ni Jessa. Lee, hindi kita sinadyang saktan. Pero alam kong kaya mong tapusin ito. At may isa pang boses. Mas mahina. Mas pamilyar. Anak, hindi kita iniwan dahil wala akong pakialam. Iniwan kita para mailayo ka sa kapangyarihang ito. Boses iyon ng kanyang ina. Napapikit si Lee, at sa puso niya'y muling sumiklab ang liwanag ng dalawang mutya. Biglang sumabog ang usok sa katawan niya. Napaatras ang ina sa ilalim, sugatan, nanginginig, at unti-unting nawawala ang anyo ng babae. Unti-unting nagiging abo, nilalamon ng sariling anino. Hindi pa ito tapos bulong ng nilalang. Hindi pa ngayon ang wakas, at hindi rin ito simula mo, sagot ni Lee, habang itinatarak ang baston sa mismong gitna ng bitak sa lupa. Isang matinding liwanag ang pumutok. Tumigil ang hangin. Nawala ang lahat ng anino. Ang mga sigaw ay napalitan ng katahimikan. At ang lupa unti-unting nagsara. Nang matahimik na ang lahat, bumagsak si Lee sa lupa. Pagod na pagod. Wala siyang naririnig kundi ang tibok ng sariling puso. Lumapit si Jessa, sugatan man ay buhay. Umupo sa tabi niya. Tapos na ba? Tanong nito, mahina. Hindi ko alam, sagot ni Lee, tumingin sa langit. Pero ang sigurado ako, hindi na ako magtatago. Sa di kalayuan, nakita nila ang lumang mutya, basag na, ngunit may liwanag pa rin sa gitna. At sa ilalim ng liwanag, isang aninong maliit ang dumaan, tila batang babae, nakangiti. Babalik ako, bulong nito, bago tuluyang naglaho sa hangin. Sa pagbangon ni Lee,
alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pero ngayon, hindi na siya natatakot. Makalipas ang ilang araw matapos magsara ang bitak sa lupa, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang dating takot sa paligid ay tila naipon sa hangin, naiwan bilang alaala ng gabing muntik na mawala ang lahat. Ngunit hindi maikakaila, nagbago na ang lahat. Lalo na si Lee. Sa likod ng karinderyang unti-unti niyang inaayos, nakaupo siya sa bangkong kahoy habang pinagmamasdan ang ginagawang palitada sa dingding. Sunog pa rin ang bahagi ng bubong, basag pa rin ang ilang bintana, pero may liwanag na bumabalik sa bawat sulok. Marahan. Parang sugat na unti-unting hinihipo ng panahon. Si Jessa ay nasa tabi niya, nakabalot pa rin ang kaliwang braso, pero may ngiti na sa labi. Hindi na gaya ng dati, may lungkot, may bigat, pero totoo. Hindi ko alam kung anong ipapaliwanag natin sa mga tao, bulong ni Jessa, habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalsada, parang walang nangyaring delubyo. Sabihin na lang natin may lindol, sagot ni Leah, halos mapatawa sa sariling biro, pero sa likod ng tawa ay may lungkot na hindi pa rin matanggal. Tahimik ulit. Hangin lang ang naririnig. Lee, wika ni Jessa, seryoso na ngayon. Totoo bang wala na siya? Yung ina sa ilalim. Hindi ko alam, sagot ni Lee habang pinisil ang basag na mutya sa bulsa. Pero ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. Siguro hindi na siya makakabalik agad, pero ang ugat niya, ang kadilimang dinadala ng takot, ng galit, ng pagsisinungaling, nandito pa rin. Tumango si Jessa. Pareho silang alam na ang pinakamalakas na halimaw ay hindi palaging may pangil o anino. Minsan, nasa loob ito ng tao, sa mga lihim, sa mga galit na hindi nabigkas, sa mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Kinagabihan, muli silang bumalik sa lugar kung saan una silang hinarap ng ina sa ilalim, ang gitna ng bitak na ngayoy tuluyang nagsara. Nagdala si Lee ng maliit na kahon. Ibinaba niya ito sa gitna ng lupa at inukit ang isang bilog sa paligid gamit ang baston ng albularyo. Anong laman yan? Tanong ni Jessa. Mga lumang gamit ni Mama, sagot ni Lee. Liham niya. Larawan namin. At yung mutyang basag. Para saan? Para maalala namin kung paano nagsimula at paano nagtapos. Para kung may ibang dumating balang araw, may bakas sila ng tapang, hindi lang ng takot. Tahimik na lumipas ang mga sandali habang unti-unti nilang tinabunan ng lupa ang kahon. Sa bawat patak ng alikabok, tila ba may parte ng sakit na inilibing kasama nito. Hindi para kalimutan, kundi para bigyang pahinga. Kinabukasan, binuksan muli ni Lee ang karinderya. Walang grand opening, walang tarpaulin. Isang simpleng karinderya lang sa gilid ng kalsada. Pero may bago na sa loob, may mga palamuting dahon na pampaswerte, may palayok sa altar, at sa pinakagilid, isang maliit na altar na may litrato ng kanyang ina. Pumasok ang mga unang customer, mga matatanda, mga estudyante, at ilang driver na dati takot tumambay malapit. Tila ba walang may alam sa nangyari, pero may pakiramdam silang may mas malalim na nangyaring pagbabago. Lee, tawag ni Mang Bert, isang matandang laging nag-aalmusal ng kape at pandesal doon. May bago ka bang putahe? Mumiti si Lee. Po, Mang Bert. Pero hindi po pagkain ang binago ko. Yung sarili ko. Napangiti ang matanda at tumango. Mas masarap yata yon. Sa huling bahagi ng araw, habang nililinis ni Lee ang mga lamesa, may isang batang babae na pumasok.
Mga 5 taong gulang, may itim na buhok at suot ang pulang bestida. Nakangiti ito at tumingin diretsyo kay Lee. "Miss Lee," mahinang tanong ng bata. "Iha." "Salamat po." Nagkatinginan sila ni Jessa, at sabay-sabay silang napalingon nang biglang tumalikod ang bata at lumabas. Pagkasilip nila sa labas, wala na ito. "Lee," bulong ni Jessa. "Bata yon kagabi. Yung aninong nakita natin." Ngunit hindi na sila nagsalita pa. Wala nang takot sa mga mata ni Lee. Wala ring galit. Tanging kapayapaan lang. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa maliit na silid sa itaas ng karinderya, binuksan niya ang isang liham na hindi pa niya binabasa mula sa kanyang ina. Ang sulat ay kupas na at may amoy ng lumang papel. "Anak, kung binabasa mo na ito, malamang ay pinili mo na ang daan na dati ko ring tinakasan. Patawad kung hindi ko iyon natapos. Patawad kung iniwan kita. Pero hindi kita kailanman binitawan sa puso't dasal. Sa mundong ito, may mga halimaw na mas malala pa sa aswang, ang mga halimaw na nabubuhay sa katahimikan ng mga kasinungalingan. Pero anak, ikaw ang liwanag ko. Kahit sa dilim, magmahal ka, magpatawad ka, at huwag mong hayaang ang galit ang magdikta ng kinabukasan mo." Mama, tahimik na umagos ang luha ni Lee. Sa loob ng puso niya, alam niyang hindi na siya babalik sa dati. At kahit pa may darating pang mga gabi ng tanong, ng lungkot, o ng takot, isa na siyang babae na piniling tumayo, harapin ang anino, at yakapin ang sarili. Dahil minsan, ang pinakamadilim na kwento ay daan papunta sa sarili mong liwanag. At sa bawat karinderyang may kwento, may babaeng hindi lang nagluto ng pagkain, kundi ng pag-asa.